Ko? Amen po. Okey, marami po salamat. Sige po, umpisahan na po natin 'no. Ang topic natin is wait lang, nawala po ako. Matthew 22:1-14. So, basahin ko muna po 'no. Sabi dito sa verse 1, "At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga na sinasabi, verse 2, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki." Verse 3, "At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan, at sila'y ayaw magsidalo." Verse 4, muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, "Sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba at ang lahat ng mga bagay na ay nahahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan." Verse 5, datapwat hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. Verse 6, at hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuwahagi at pinagpapatay. Verse 7, datapwat ang hari ay nagalit at sinugod ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang bayan. Verse 8, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin na hahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. 9, magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan. Verse 10, at nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungang masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Verse 11, datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. Verse 12, at sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan?" At siya'y naumid. 13, na magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, "Gabusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin." 14, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Salamat po sa salita ng Diyos. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, our sovereign God, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay tinipon mo uli, Panginoon, sa privilege na makarinig po uli ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa mga anak mo, Panginoon, mga kababaihan na nagpapatuloy, Panginoon, to hear your word, to know your word, and maraming salamat po dahil nandun po yung um, kagustuhan namin na kami ay lumago, Panginoon, sa aming pananampalataya at mas lalo kang makilala, Panginoon. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po na ako po ang iyong gagamitin. Napakalaking pribilehiyo na ako po ay magamit. Panginoon, anumang pong karumihan ang nakikita mo sa akin, linisin mo po ako, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan sa mga nagdaang oras, Panginoon. Patawad, Panginoon. Linisin mo po ako upang ako'y maging karapat-dapat na humarap sa iyo. At Lord, tulungan mo po ako, Panginoon. Hindi ko po alam kung paano ibahagi ang iyong mensahe, Panginoon. Gamitin mo po ako. Ikaw naman po ang tunay na magsasalita, Panginoon. Ako lamang po ang iyong mikropono. Help us to understand your word, Panginoon. Kung meron man pong rebuke,
correction at kailangan basagin mo po ang bawat isa, gawin mo po, Panginoon. At tulungan mo po kami lahat matuto, Panginoon, sa iyong mga salita. And help us na malakaran po namin ito, Panginoon. Help us to grow in your word, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So, yun po, no? Na ang topic natin today is, sabi nga, isa na namang parable, no? Parable na, ano yon, yung wedding banquet na tinatawag. So, di ba po sa ating mga Kristiyano, ang katanungan sa ating ano is lagi nating na kumbaga lagi tayong nagwa-wonder, 'no, sa ating pagiging Kristiyano at sa ating salvation. Bakit ba yung ibang tao hindi nagre-respond sa gospel? Biyaya ng Panginoon, tayo'y nabahaginan, tayo'y tumugon, pero bakit nga ba yung iba hindi nagre-respond, 'di ba? Bakit yung iba naman eh, talagang mataas ang pananampalataya nila sa Panginoong Kristo, 'no? Lalo na 'pag narinig nila ang good news o yung gospel, talagang mananampalataya sila, 'no? Pero bakit ang iba hindi, 'di ba? At kaisipan din ng ibang Kristiyano na kapag, pasensya na po 'no, sa ano ko, boses. Na yung pananampalataya natin kay Kristo, ano po, iniisip ng iba, 'no, o minsan siguro tayo, si Lord lang naman ang nakakaalam sa tunay nating puso, eh, 'di ba? Na iniisip natin na we are better sa kanila, 'no? Na meron tayong better na katauhan, 'no? O kaya mas less ang ating kasalanan na na-o-overcome natin, kaya naiisip natin we are better. Pero gano'n ba dapat ang ang gawin nating mentalidad, 'no, na mga Kristiyano? Kasi 'di ba ang linaw naman ng Bible na we have all sinned against God, 'no? So naisip natin, better ako sa iyo kasi ganito ako. Minsan para tayong mga Pariseo, 'no, na tinitingnan natin yung dumi ng iba, lalong-lalo na yung mga non-believers. Pero tingnan mo si Apostol Pablo, 'di ba? Tinawag niya ang sarili niya na chief of sinners, 'no? So kahit na tayo ay mananampalataya, hindi mo dapat sabihin na ikaw ay less sin o ako ay less sin sa iba. Kasi pare-pareho naman po tayong makasalanan, 'no? So ito pong, ah, sabi nga yung invitation of the gospel, 'no, ibinabahagi yan sa lahat, 'no? So sabi ko nga, ulitin ko, why? Why is it that some believe at while others do not, 'di ba? Na dito natin makikita yung question na 'to na sasagutin, 'no, sa parabola na pinahayag ng Panginoong Kristo sa parable of the wedding banquet, 'no? Makikita natin ito na yung third parable sa mga napag-aralan natin na dinidirekta ng Panginoong Kristo against the religious leaders, sa mga Pharisees.
'Di ba yung unang parabola, inakusahan niya ang mga Pariseo na mga hypocrite kasi hindi naman kayo nagre-repent, hindi kayo naniniwala, 'no? Tapos dun sa pangalawang parabola, anong sinabi ng Panginoon? Na alisin sa inyo yung kingdom, 'no, yung kingdom of God at ibibigay sa iba. At dito winarningan niya dun sa huli, dun sa verse 14, sabi ni Lord, "Many are invited, 'no, into God's kingdom, pero few are chosen." Oh, kaya yung verses 1 to 7 makikita natin dito, 'di ba, yung mga nag-refuse na pumunta dun sa kasalan, 'di ba? 'Pag binasa nga natin yung verses 1 to 4 nung nag-imbita Panginoong Kristo, ang king, ano po, nag-imbita yung parabola mo na po, nag-imbita ang hari, 'di ba inumpisahan ng Panginoong Kristo, sabi niya sa parabola yung verse 1 na the kingdom of heaven is like ano, 'no, sinabi niya na katulad ng isang hari na nagpe-prepared para sa wedding banquet o dun sa piging 'no, ng kasalan para sa kanyang anak. Pero yung mga inimbitahan, yung mga invited, they refuse to come, 'no. Makikita natin kung babasahin natin, hari na yung nag-imbita. 'Di ba 'pag sinabing hari, eh, napaka-great ano niyan, eh, honor na ikaw ay maimbitahan ng isang hari. Kasi hari 'yan, eh. Hindi lahat, kaya kung ikaw ilalagay mo sarili mo diyan, napaka-ano mo, um, it's a parang napaka-pribilehiyo, 'di ba, na maimbitahan ka ng isang hari. Sino ka ba na para imbitahan ng isang hari, 'di ba? Doon pa sa kasal ng kanyang anak, 'no? Pero yung nagmarka dito, 'di ba, hindi pumunta yung mga inimbitahan. Lahat sila nag-refuse to come, yung mga inimbitahan, 'no? Kung iisipin mo kung ano kasalan libre ang pagkain, inimbitahan ka lang, 'no, may free meal, tapos bakit ka tatanggi? Eh, kumbaga feast yun, kumbaga one-to-sawa kang kakain, 'no? Lalo na hari ang naghanda, ibig sabihin maraming handa 'yan, may party 'yan, 'di ba? Pero bakit, 'di ba, isipin mo bakit mo ire-refuse? Bakit hindi ka tutugon, 'no? So bago natin anuhin, klaruhin po natin 'no, kasi nga parabola 'to, yung king po dito, nagre-represent sa ating Diyos, sa Diyos Ama, 'no po? At yung son na ikakasal, ito po ang ating Panginoong Hesus. At yung wedding banquet, nire-represent po nito yung God's kingdom, 'no? Sabi nga yung joy of entering God's kingdom. Kasi kaya nga ano 'yan, eh, 'di ba 'pag may wedding, may party, lahat masaya, 'di ba? Kung babasahin natin, sino yung tinutukoy na servants dito, ito po nire-represent nito yung mga nagse-share ng gospel, yung naggo-go out, 'no, nagse-share ng gospel sa iba. At sino yung mga invited guest? Ito yung mga shine-sharean,
'no, na nag-refuse to respond to the gospel, 'no po. At kung babasahin uli natin 'no, mabiyaya ang Panginoon, eh. Kasi 'di ba ni-refuse na nila yung mga inimbitahan. Pero yung king 'di ba repeated invitations. Sabi niya, "Pumunta kayo uli, sabihin niyo nakahanda na ang mga ano, handa na lahat yung mga pagkain 'no, nagpatay na ng baka, pupunta na lang kayo, lahat ay naka-ready na." 'No? Pero ano nangyari? Sabi nga ang kulang na lang is come, 'no? Pinabalik ng king yung mga servant, sabi niya, "Sabihin mo nakahanda na lahat, sila na lang yung kulang." Gano'n ka-gracious ang ating Diyos, 'no? Marami siyang sabi nga, multiple opportunities, eh, 'no, na ibinibigay para mag ang tao ay mag-respond sa gospel, 'no? Pero nakita natin dito, all of them, they refused to respond to the gospel. Bakit kaya? Bakit kaya yung mga guest, eh, hindi nag-come, 'no? Minsan tatanungin din natin ang sarili natin, bakit ba hindi din tayo nagka-come kapag tinatawag tayo ng Diyos? Sabi sabi sa English, they refuse to come. So, ibig sabihin talagang hindi talaga nila gusto, 'no? Ayaw talaga nila, refused, eh, to come, 'no? They wanted not to come, 'di ba? Ayaw nila yung offer, ayaw nila yung free meal, ayaw nila yung sabi nga, yung wedding banquet is entering the God's kingdom. Ayaw nila yung, good things, 'no, na prepared ng Panginoon para sa kanila, 'no, yung beautiful heavenly feast for you and for me, 'no? Bakit ba hindi sila nag-respond? Pagdating dun sa verses 5 and 6, kasi bakit? Dami nilang excuses. Hindi sila pay attention dun sa repeated invitation. Dalawang 'di ba? Humindi na sila nung una, binalikan uli sila. Tapos hindi pa rin sila nagbigay ng atensyon. At ang ginawa nila, nagbigay sila ng kanya-kanyang excuses. Yung isa pupunta sa field, yung isa asikasuhin ng kanyang business. Parang sa atin din 'yan, 'di ba? "Ay busy ako, eh. Ay hindi mo na ako sisimba Lord kasi may duty ako. Alam mo naman Lord na kailangan ko magtrabaho, 'no? Kaya ipapasok ko yung linggo ko, alam mo yung pangangailangan ko." 'Di ba may kanya-kanya tayong excuses. Parang parang sinabi nung mga nandito na nag-refuse, "Hindi naman importante 'yan, mas importante 'tong gagawin ko kaysa umattend diyan sa wedding banquet na 'yan." 'Di ba? Hindi sila nagbigay ano 'yun, hindi sila nagke-care, wala silang concern, ni-neglect nila yung imbitasyon ng hari. Bakit? Kasi mas concerned sila
sa sarili nilang buhay. Ah, mas concern sila sa sarili nilang buhay. Kung minsan sa atin, mas concern tayo sa sarili nating buhay. Tsaka na lang 'yang gawain, 'no? Marami pa namang araw, hindi muna ako mag-a-attend, hindi muna ako magsisimba, hanggang sa sinabi na ng boss mo, eh, every Sunday pumasok ka. Wala ka na, 'di ba? Kasi inumpisahan mo, hindi mo tinayuan, ano po? So, anong nangyari, yung iba dahil pinabalik yung mga servant, anong ginawa? Pinersecute, 'di ba? Naging bayolente sa kanila yung mga iniimbitahan. Nangyayari ba 'yan sa'tin today? Katotohanan 'yan dahil kahit ngayon nangyayari, 'no? Yung mga nagse-share ng gospel, ini-ignore na nila yung gospel, pero yung iba, anong ginagawa, 'di ba? Pine-persecute, sinasaktan, sinusunog ang simbahan, ano po? Ni-refuse nila yung invitation ng hari. Siyempre bilang hari, malaking insulto po sa kanya yun, 'no? Imaginin natin hari ang sinasabi sa parabola, pero nirerepresenta dun 'no, ng Panginoong Hesus ay ang Diyos, 'di ba? Kung sa iniisip natin yung hari, malaking insulto yun dun sa hari, mas worse naman sa Panginoon na i-refuse yung invitation. 'Di ba yung mas worse yung, ay nung pinahiya natin ang Panginoon, 'di ba? Inonsulto kasi nakita natin kung gaano kabiyaya dito 'no, pinabalik pa niya, inulit na imbitahan, pero yung mga guest patuloy na nag-refused. Sabi ko nga kung totoong kasalan 'to kunyari ikaw ay kakasal, ako yung kakasal, napakaano naman yun yung isa walang pumunta 'di ba? Imaginin natin, yung mga inimbitahan mo. Maiintindihan mo yung mga ano na hindi makapunta, pero yung ni isa walang pumunta, 'di ba napakasakit nun, 'no, na wala mang nag-care. Dito nga wala silang hindi man nila nirespeto yung hari, hindi man sila natakot, 'no? Kasi bakit? Hindi kasi sila interesado at hindi sila nagke-care, wala silang pakialam. Kaya ano sabi ng hari dun sa verse 7, 'no? Dahil nga nagalit na siya, kasi yung mga pinabalik niya sinaktan, yung iba pinatay, nagkaroon na ng judgment, 'no? Kasi nag-prepare nga naman siya ng beautiful banquet, piging para sa kanila. Inisnab nila yung invitation, 'di ba? At ang masakit, kasal sa ano ng kanyang anak, 'di ba? Yung imbitasyon niya para sa kanyang anak, 'no? Sa atin din po 'no,
kapag ini-stab natin yung imbitasyon ng Panginoon, siguro naman po, hindi ko naman po inaano dito sa, I hope po na talagang tayo'y totoong mga ligtas na, 'no? Kasi kung inisnab natin yung imbitasyon ng Panginoon, binubuksan lang natin yung sarili natin sa judgment, 'no? Pinapakita ng Panginoon hanggang ngayon, mabiyaya ang Panginoon. Hindi pa siya dumarating kasi maaari marami pang gusto niya kasi 'di ba lahat maligtas. Gusto lahat ma-share-an ng good news, ng gospel, lahat makapakinig bago siya dumating, 'no? Gano'n kabiyaya. Lagi niyang nire-repeat yung invitation. Pero darating ang araw na mawawala na 'yan at yung lahat na nag-refuse to come, siyempre will face judgment, 'no? Kaya yun dun sa verses 8 to 13, yung, ah, kasi itong 1 to 12, 'di ba ito yung nag-focus tayo dun sa mga nag-refuse to come. Pero yung dito sa 8 to 13, ito na yung, magfo-focus tayo sa who do come, 'no, those who do come. Kasi nag-extend ang invitation, 'di ba? Basahin uli natin ha, para yung verses 8 to 10. Dahil nag-refuse sila, sabi dun sa verse 8, na magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alipin na handa ang kasalan ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan, 'no? Sabi ni Lord, "Magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan." So dito, anyone na makita. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang kasalan. So, makikita po natin dito, 'no, na ito na yung ano ng Panginoon, eh, ah, sabi nga yung judgment, 'no, yung sinasabi niyang inimbitahan lahat. Ni-refuse nila, 'no, ang aking imbitasyon. Ngayon sige, ito na po yung, paghatol na ng Panginoon, 'no. Tinipon niya ang lahat, masasama at mabubuti, 'no. Pumunta na lang kayo sa lansangan, lahat ng makita niyo imbitahan niyo, papuntahin niyo rito. At dun sa, ah, 11 to 13, then naipon, 'no, napuno ang wedding banquet. Sa verses 11 to 13, makikita dun, bumisita ang hari, napuno na, na po. May nakita siya dun, basahin natin verses 11. Datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, naipon na po, 'no? Sabi nga, eh, masasama at mabuti. Nandun na, dun sa, ah, wedding banquet o dun sa God's kingdom. Ngayon, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. Hindi siya wala siyang wedding garment, 'no? Anong sabi niya, 12, at sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, at pumasok ka rito na walang damit kasalan?" At siya'y naumid, ibig sabihin naumid is speechless, 'no?
di siya nakapagsalita. Verse 13, na magkagayoy sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng ng mga ngipin. So, makikita natin dito, no? Ano po? Sorry po, pasensya na po. So nakita po sinasabi ng Panginoong Kristo dito na merong isa na wala siyang wedding clothes o wedding garments. So ibig sabihin na yung walang wedding garments o hindi nakadamit pang kasal, eh, ang ibig lang sabihin po niyan, iyon po yung mga hindi truly believers. No? Tandaan po natin, tayo'y niligtas ng Panginoong Hesus. We come to Jesus as we are. Na po, dahil sa biyaya tayo'y naligtas. No? Si Jesus lang po ang talagang tagapagligtas, ang nagligtas sa atin. Saan? Sa penalty of sin, no? Niligtas niya tayo doon at iniligtas niya rin tayo sa power of sin. 'Di ba? Kaya nga tayo yung mga totoong ligtas, 'di ba? Nakasuot na tayo ng mga wedding garments, no? Na 'di ba sabi nga, huwag mong dumihan yung ano mo, 'di ba? Nung tanggapin natin ang Panginoong Kristo. So bakit napunta dun yung sabi nga, bakit naligaw, 'no? Tandaan po natin parabola po 'to, 'no? So, iisipin natin, eh, 'di ba lahat naman ng ligtas dapat sa langit, 'no? Pero nung dumating ang Panginoon nakita niya, bakit nandito 'yan, 'no? Hindi ka karapat-dapat dito sabi ng Panginoon, itapon niyo 'yan, 'no? Kasi bakit? Kasi yung taong yon, sabi nga tinanong siya hindi siya nakapagsalita, eh. Sabi din kasi sa Bible 'pag nakaharap natin ang Panginoon, 'no, sa na magiging speechless din tayo, eh, 'no? So yung man na walang wedding clothes o walang wedding garments, warning po ito ng Panginoon, 'no, na nire-remind tayo na not all who seem to come to God truly believe. 'Di ba sabi nga niya sa kanyang mga salita, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas." 'Di ba? Bakit? Kasi ano ba ang sinisimbolo nung, ah, sabi nga yung filthy clothing, yung maruming, damit o maruming, sabihin nating, basahan na sinasabi sa Bible, simbolo po 'yan ng kasalanan, 'di ba? Pero tayo po, yung clean clothing o yung wedding, garments na 'yan, 'yan po yung simbolo ng righteousness. 'Di ba, dinamitan na tayo ng Panginoon, tayong mga tunay na tumanggap, tayong mga, true believers.
na po. Kasi 'di ba ang righteousness ng tao sa paningin ng Diyos yung Isaiah 64:6, 'di ba? Sabi do'n, "All of us have become like one who is unclean, and all our righteousness acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away." 'No? Pero nung tayo po ay dinamitan na dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Kristo, ano sabi niya? Tayo ay may cloth na with our righteousness. Psalms 132 verse 9. May your priest be clothed with your righteousness. May your faithful people sing for joy. 'Di ba? At yung sinasabi sa um, Revelation, no? Na Revelation 22:14. Sabi doon, "Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city." No? So yung wedding clothes sa parable nga po, simbolo nga po ng righteousness na kanina nanggaling sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Kung tayo ay nag-come, no, dun sa invitation, no, nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, magkakaroon po tayo ng wedding clothes. 'Di ba? Ano ba ang ginawa ng Diyos nung, ah, nung tayo ay nanampalataya? 'Di ba, bi bibigyan niya tayo ng perfect righteousness, 'no? Nino? Ng Panginoong Jesucristo. 'Di ba hindi na nga nakikita ng Diyos Ama ang ating na anong tawag dito? Sabi ko nga hindi naman nabago na tayo'y makasalanan. Pero bakit nagiging righteous tayo sa paningin ng Diyos? Kasi nakikita niya ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Yung sinners, we are all sinners pa rin naman tayo, eh, because we are still in the flesh. Hindi na mababago yun. Pero bakit nagiging matuwid tayo, nagiging righteous tayo? Because of our Lord Jesus Christ na nasa atin, 'no? Nakikita na ng Diyos Ama yung dugo ng Panginoong Jesucristo na nasa atin, 'no? Kung tayo talagang nag-come, 'di ba? Tayo'y tumugon dun sa invitation, 'di ba? Hindi na tinitingnan ng Panginoon yung kasalanan. Sabi nga, yun yung tinatawag na imputed righteousness of Christ. Imputed, 'no? Hindi yung righteousness natin, kasi wala yan. Jesus righteousness, 'di ba? Hindi lang niya ibinigay, mabuti talaga ang ating Panginoon, eh. Hindi lang niya binigay ang kanyang, ah, righteousness. Ano pa ang ginawa niya? Inumpisahan niya. Inumpisahan pa niya na gawin tayong righteous sa ating mga sarili, 'di ba? Kaya nga may Holy Spirit tayo para tuturuan niya tayo na mag-grow in righteousness as a believer, 'di ba? Kaya nga sa biyaya ng Panginoon unti-unti nagkakaroon tayong Christ-like, 'no, na attitude, 'di ba? Imputed righteousness of Christ, na po? So, ano ang problema ng taong ito na hindi naka-enter dun sa wedding banquet? 'Di ba pinaalis siya? Bakit? Kasi
Sabi nga hindi sabi ng hari, "Hindi ka naka-wedding garments, eh. Iba yung suot mo." Kasi bakit? Iniisip ng taong 'to, yung kanyang own clothes is enough, 'no, na dapat hindi na siya magbago. Ibig sabihin own righteousness ang bitbit niya, na hindi niya kailangan ng Panginoong Hesus. Ginagawa ko naman ang ganito, ganito. Hindi niya tinatanggap na siya ay makasalanan, 'no? Sa tingin ng tao maaari masasabi na siya ay mabait, pero alam ni Lord ang puso ng bawat tao. Wala namang mabait sa Diyos, 'di ba? Wala namang mabait sa Diyos. Ngayon nakikita tayong mabait, mabuti ng Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo, 'no? Pero itong taong ito, he trusted yung kanyang own righteousness instead of Jesus' righteousness, 'no? Kaya yun ang nangyayari, 'di ba? Hindi siya naka-enter, hindi niya wala siyang pagpakukumbaba na okey ako, 'no? Hindi niya tinatanggap sa sarili niya na siya ay makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas. So maganda po 'no, na ano bang sabi nga parang ano rin sa atin 'to reminder, eh, na to examine ourselves. Naka-wedding clothes ba tayo, wedding garments? Naka-wedding garment meron na ba tayo nasuotan na ba tayo ng wedding garments, 'no, para tayo maka-enter dun sa wedding banquet. Ano yung wedding banquet? Yung God's kingdom, 'di ba? So, kaya malinaw na ang good works hindi makapagliligtas. Only Jesus, kung sino yung taong itinitiwala ang kanyang sarili sa Panginoong Hesus, he will be saved, 'no? Hindi siya nagtitiwala sa mabubuti niyang ginagawa o sa kung ano yung ginagawa niya, 'di ba? Kaya yung verse 14 na po, basahin ko lang. Sa verse 14 ano sabi? Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang, 'no? So, kita natin yung parable, kita natin kung sino yung mga guest na nag-refuse to come, tapos nakita rin natin na inimbitahan na ang lahat. Humila na lang kayo ng mga tao diyan na puwedeng hilahin at dalhin niyo dito, 'no? Ibig sabihin yun yung judgment na. So, doon tayo mag-focus sa "For are many invited but few are chosen." Many are invited, totoo po 'yan, lahat naman 'no, ang gospel ay para sa lahat, 'no? Sabi nga maliligtas, whosoever will may come, 'di ba? Basahin natin ang Revelation 22 verse 17. Sabi po dun, "At ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, Halika, at ak at ang nakikinig ay magsabi, Halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay." Maganda sa English, eh. "And the spirit and the bride say, Come, and let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely." 'Di ba?
So, lahat po imbitado. Ang kaligtasan naman talaga para sa lahat, 'di ba? Hindi hindi questionable dito kung gaano kabigat ang nagawa mong kasalanan o ano, lahat naman isa lang naman, wala namang maliit at malaking kasalanan sa Panginoon. Kasalanan is kasalanan, 'di ba? Isa lang ang kasalanan, eh, doon na tayo na ano, eh, 'di ba, sa isang kasalanan lang. So, hindi issue yung kasalanan, dahil tayo po 'yan, we are all sinners. Ang ano dito, ikaw ba ay magka-come sa invitation, 'no? Many are invited, lahat naman po iniimbitahan. Pero sabi ni Lord, few are chosen, 'no? Kasi nga yung invitation para sa lahat, pero not everyone na na in-invite, eh, nagre-respond, 'di ba? Hindi lahat, eh. At anong sabi ng Bible, 'di ba, inilalapit ng Ama, John 6:44. Wait po, John 6:44. Sabi dun, sabi ng Panginoong Hesus, "Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang Amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw." So, ang Diyos ang naglalapit, 'di ba? Nilalapit ng Diyos, inilapit ako ng Diyos sa Panginoong Kristo, 'di ba? Siya ang gumagawa nun, kaya nga dito 'di ba sa parable, siya yung nag-imbita, 'di ba? Siya yung nag-imbita. Pero dito nakita natin, they wanted not to come. Bakit? Kasi nandun sila sa kani-kanilang mga kagustuhan. 'Di ba sabi ni dinisenyo kasi tayo ng Panginoon at hindi parang robot, eh, 'di ba? Pero yung mga wills kasi natin, eh, yun ang nagse-set against God, 'pag yung mga sarili lang nating kagustuhan. Talagang kung sarili nating kagustuhan, makakapag-come ba tayo sa Panginoon? Eh, ang kagustuhan natin, eh, kabaligtaran sa kagustuhan ng Diyos. Kasi mas gusto natin yung flesh, 'di ba? Gusto natin mas inaano yung flesh natin, 'di ba? So, yung gospel, nandiyan ang gospel para sa lahat. Whosoever nga, eh, makakapasok sa wedding banquet na mag-respond, 'di ba? Eh, makakapasok sa wedding banquet. Pero kung ang sarili natin ay iaano natin sa ating sariling plano, sa ating mga sariling priority, 'no, hindi tayo makakapag-come, 'di ba? Kung hindi natin isu-surrender yung mga wills natin sa will ng Panginoon, 'di ba? Sinabi rin niya yan sa John 6, ano sabi niya sa John 6 verse 37 naman. Sabi dun, wait lang. Sabi ni Jesus, "Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko
itataboy. Amen. 'Di ba? Basahin natin ang John 15:16, sabi niya, "You did not choose me, but I choose you and appointed you," 'di ba? "To go and bear fruit." Ano daw yung fruit na yun? Fruit that will last, 'di ba? 'Pag pinagsama-sama natin 'yan, sinabi ng Panginoon, walang sinuman ang makakapunta sa Panginoong Hesus unless na ang Diyos Ama, hindi niya inilapit sa kanya. At everyone naman dino-draws 'no, inilalapit ng Ama sa kanyang anak. Kaya nga sabi niya ay kaya nga 'di ba sabi ni Lord, hindi hindi ano, hindi niyo ako pinili, kayo ang ano ba, mali, ano yung sa Tagalog ko? Hindi niyo ako pinili, pero kayo pinili ko, 'no? Kaya iyon yung ano na, "Many are invited but few are chosen," 'no? Sabi nga, yung, ah, yung few are chosen dito, hindi naman ibig sabihin talaga, na ano na talagang ano, multitudes pa rin po 'yan ng tao, yung sinasabing few, 'di ba? Kasi bilang konklusyon po 'no, sa ano na 'to, yung gospel po talagang panawagan niya na talagang, i-share natin lahat 'no, na talagang mag-go out tayo. Para po sa lahat 'yan, everyone at walang excluded, 'di ba? At ang sabi ni Lord, "Whosoever will may come," 'di ba? Nilalapit tayo ng Diyos sa Panginoong Hesukristo at kung ikaw ay tumanggap, nag-respond, ikaw ay nag-come, makakapasok ako sa wedding banquet. And praise the Lord, nakapasok na tayo, 'no? So, kung tayo po, 'no, sabi ko nga nakapasok na tayo, alam na natin 'yan, sabi nga meron tayong assurance, 'no, na 'pag namatay tayo, nasa langit tayo because we believe na lahat tayo, 'no, kasi alam natin na ang kaligtasan ay sa Panginoon, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, 'no. At kung ikaw ngayon ay ligtas na, ako'y ligtas na, 'wag naman nating anuhin na tayo ay, alam mo yon, yung mentalidad na higit tayo sa iba, 'no. Naligtas ka, pinili ka ng Diyos, naligtas ako, pinili ako ng Diyos. Um, Kasi bakit ka ba naligtas? Bakit ka ba pinili? Kasi 'di ba sabi sa Bible, ah, pinili na tayo ng Diyos before, tayo may panganak. Alam na niya, 'no, kung sino yung tatanggap sa Panginoon at kung sino yung hindi. Kaya minsan, naiiba po 'no, yung kung alam niyo po yung doctrine of election, hindi easy doctrine kasi yun na ano, kasi yung iba ang pagkakaintindi nila alam na ng ano kung yung mga elect na sinasabi 'no. Kaya yung iba hindi na nagse-share, na hindi na daw dapat i-share ang gospel kasi alam na ng
Panginoon kung sino yung ligtas at hindi ligtas. Hindi naman po gano'n kasi kung kung yun ang pupukusan natin 'no, paano naman po yung Great Commission na sinabi ng Panginoon na go? May iba pong ano 'no, na doktrinang ganyan na 'di na kailangan daw i-ano ah, ang gospel kasi alam na yung mga ligtas. Alam na yung maliligtas din naman daw sila 'no. Pero hindi, kasi ang linaw, go, 'di ba? Dun sa Matthew 28:19-20 kailangan pa ring mag-share 'no. So, yun nga na po, tandaan natin, salamat sa Panginoon we are saved 'no. We should give, we should give God all the glory for our salvation. Bakit? Hindi natin maliligtas ang sarili natin. Kaya nga anong ginawa ng Panginoon? Sinend niya ang kanyang bugtong na anak to save us, 'di ba? Alam ng Diyos ang puso natin matigas, malayo tayo sa Panginoon. Kaya anong ginawa niya? Pinalambot niya ang puso natin, nilapit niya tayo sa Panginoong Hesus. So we should humble 'no, ourselves and maging grateful po tayo sa Panginoon for our salvation 'no. Bakit ka niya pinili? Para sa iyong kaligtasan. Bakit? Because you are better than anyone else? Mas better ka ba kaya tingin mo pinili ka? Hindi po 'no, because He loves you and He loves me, 'di ba? Gano'n lang po kasimple. Kaya ang lungkot, many are invited, lahat naman, 'di ba, iniimbitahan. Pero but few are chosen kasi nga hindi sila nagre-respond sa invitation. So, we give back all the glory 'no, for our salvation. Salamat po tayo sa Panginoon dahil ngayon nakasuot na tayo ng wedding garments and we are ready 'no, sa wedding banquet na mangyayari. Nandun yung joy entering the God's in the ano, sa God's kingdom po. Amen? So, maraming salamat po. Dun po, ano ang ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po sa binaba niyo pong aral ngayong gabi, Panginoon. Salamat po sa parable ng wedding banquet, Panginoon. Lord, salamat po sa natutunan namin. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, at pinili mo kami. Tunay nga po na hindi ka namin pinili, ikaw po ang pumili sa amin. Thank you, Lord, dahil gano'n ka kabuting Diyos, Panginoon. Sino ba kami para piliin mo? Sino ba kami para iligtas mo? Salamat po sa mayaman mong biyaya, mayamang awa sa aming lahat, Panginoon. Kung wala ka po, paano kami? Saan po kami pupunta? Without grace, Panginoon, nasaan kami ngayon? Kaya maraming salamat, Panginoon. Ngayon po kami ay mga ligtas na. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magpatuloy na papurihan ka, paglingkuran ka sa aming buhay at patuloy po kaming mamunga, Panginoon. Magawa po namin sa pamamagitan ng iyong biyaya ang utos mo, Panginoon, na kami ay mag-share din ng gospel, Panginoon. Saan mo man po kami dalhin, maipamalita ka po namin, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, bawat isa
bilang iyong servant sa iyo pong invitation sa wedding banquet, Panginoon. Tunay nga po na gusto mo lahat maligtas. Kaya po Lord, we pray na sa mga hindi pa po ligtas, Panginoon, bigyan mo po ang bawat isa, Panginoon. Kami po dito ng mga tao na mailalapit po namin sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon. Nakaredy po kami na magpagamit sa iyo. Tulungan mo po kami na laging makalakad sa iyong kalooban. Mahirap, Panginoon, pero wala naman po kaming hindi kayang gawin dahil kami po ay laging umaasa sa inyo. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng strength, Panginoon. Kaya we can do all things sa pamamagitan mo, Panginoong Jesucristo. Kaya Lord, yung pong mensaheng ito maging pagpapala po sa lahat at maging reminder po sa amin, Panginoon, na kami po ay nakadamit na po ng wedding garments. Kaya Lord, tulungan mo po kami na wag naming madumihan ito, Panginoon. Tulungan mo po kami na pananatilihin naming malinis ito sa tulong mo, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon, sa binabalik ko po ang iyong papuri at pagsamba sa inyo. In Jesus' name, Amen. Salamat po. To God be all the glory.